May napadaan sa feed ko kahapon. Kahapon yata yun, oo. So, ano siya, Filipina siya na nag-work abroad. Tapos, kapag daw yung mga ka-work niya, may mga nagbo-birthday. So, parang naghahanda sila or nagbe-bring sila ng pagkain sa work. So, nung malapit na yata birthday niya or birthday niya, naisipan niya na magdala din ng pagkain. Tapos, parang nag-order yata siya sa ka-work niya or kakilala niya na mahilig magluto. So ngayon, nagpaalam daw siya sa manager niya na Pinay. Ulitin ko ha, nasa abroad sila. Tapos may mga ka-work siya na ibang lahi, tapos siya Pinay. Yung boss, yung manager niya is Pinay din. Sabi daw niya kung pwede daw magdala ng pagkain. Tapos sabi daw ni Pinay, parang bahala ka ganon. Etong manager niya is parang imbarda na agad sa kanya. Sabi niya wala naman daw siyang ginagawa. Sinusunod naman daw niya lahat ng utos nung nung manager niya. Pero hindi niya alam kung bakit galit sa kanya yung boss niya or yung manager niya. Ayun na nga, nagdala siya ng pagkain, maaga siyang pumasok. Tapos, nagtataka siya, parang walang gumagalaw ng pagkain niya. Kahit sinabihan na niya yung mga ka-work niya na, ang tawag to yan, na may dala siyang pagkain. Nababasa ko pa lang, parang sobrang na-hurt na ako for her. Ako kasi yung tipo ng taong mahilig magdala ng pagkain, lalo na sa ibang lahi. Kasi gusto ko itry nila yung pagkain natin, na hindi lang balot ang pagkain sa Pilipinas. Tapos yun, parang natapos na lang yung shift niya na hindi ginalaw yung pagkain. Ay, actually, nagalaw naman ng konti. Pero syempre, ikaw, nag-effort ka, nag-prepare ka ng pagkain, and birthday mo. So, parang, medyo nakaka-disappoint. Kasi bakit, mapapaisip ka kahit hindi mo ka-close lahat ng katrabaho mo, bakit pag iba yung may birthday, kinakain nyo. Pero pag ako na nagdala, ako na birthday ko, parang wala kang pakialam. Parang nakaka-hurt din. Kaya don't, talaga, expect from other people kasi madidisappoint ka lang. So, ito na nga, pagka-uwi niya, nag-check siya ng Facebook, tapos nakita niya kumain pala sa labas yung mga ka-work niya kasama yung manager niya. Alam naman ng manager niya na magdadala siya ng pagkain. Alam mo, nanggigil ako. Hindi ko alam yung full story, siguro baka may nangyari. Pero medyo nanggigil ako doon sa manager kasi alam mo naman na magdadala yung kabayan mo ng pagkain. Bakit hindi mo pinigilan or bakit hindi mo sinabihan yung mga katrabaho mo? Kasi parang, wow, parang coincidence? O siguro baka yung mga ka-work niya, hindi siya bet, hindi bet si Pinay. Pero parang, ewan ko, parang it doesn't feel right. Pero ayun, this is just a reminder na your workmates are not your friends. Pwede siguro na magkaroon ka ng kaibigan dyan, but they are not automatically your friend just because you work together or like kayo magkasama. Kasi darating ang araw na magkakaipitan, syempre isasalba nila yung mga sarili nila. Kahit ako din Syempre may mga pamilya yung binubuhay sa kanya-kanya nilang bansa. Para hindi na lang tayo ma-hurt, huwag na lang tayo mag-expect sa ibang tao. Go to work, do your job. Kapag may naka-close ka, that's good. Pero lagi mong iisipin na nandito ka para magtrabaho. Parang selfish, no? Kung iisipin mo. Lalo na kapag ikaw yung tipo ng taong mabilis ma-attach sa ibang tao, mabilis makikonnect sa ibang tao. But you always have to remember this. Sarili mo lang ang kakampi mo. Huwag kang masyadong magtitiwala sa ibang tao. Huwag kang mag-e-expect para hindi ka masaktan. Yun lang. Hug sa lahat ng OFW. Ang hirap talaga. Hindi naman lahat ng Pilipino ganito. Pero yung may ugali tayo na crab mentality, nadadala natin sa ibang bansa. Kaya ako talaga kapag may makaka-work ka na Pilipino, it's either magiging ganito kayo or magiging ganyan. Walang gitna. Mas maganda kung magdadadmahan na lang kayo, mag-i-ignore kayo. Kaso may mga pa yan. You know, ganyan.